Isipin mo to, may kaso ka, may biktima, may ebidensya, may testigo. Buong pamilya nyo naghihintay ng hustisya. Lumipas ang 1 taon, 5 taon, 10 taon, tapos sa dulo, acquitted ang akusado. Hindi dahil malinaw sa inyo ang katotohanan, kundi dahil na sa teknikalidad, delay, lakas ng impluwensya, o dahil mas magaling ang depensa kesa sa abot-kayang abogado ng ordinaryong Pilipino. Masakit pakinggan, di ba? Pero ito ang totoo. Kung ang justice system ay mabagal, mahal, at madalas mas accessible sa may pera, dapat ba nating pag-usapan kung paano makakatulong ang AI sa hustisya? Hindi bilang kapalit agad ng judge, kundi bilang tool para bawasan ang bias, delay, at kalokohan sa sistema. Kasi aminin natin, sa Pilipinas ang hustisya minsan parang produkto. Kung may pera ka, kaya mong lumaban ng matagal. Kaya mong kumuha ng magaling na abogado. Kaya mong umapela. Kaya mong maghintay. Pero kung mahirap ka, minsan bago ka pa mapakinggan, pagod ka na, ubos ka na, talo ka na sa gastos. At habang naghihintay ang ordinaryong tao, naiipon ang kaso sa korte. May backlog, may delay, may pamilyang taon ang binibilang bago makakuha ng desisyon. Kaya hindi nakapagtataka kung may nagtatanong ngayon, paano kung AI ang tumulong magbasa ng ebidensya? Paano kung AI ang mag-flag ng inconsistency sa testimony? Paano kung AI ang tumulong makita kung may pattern ng unfair sentencing? Paano kung AI ang mag-analyze ng documents, forensic reports, timelines at legal precedents nang walang pagod, walang takot at walang utang na loob? Maganda pakinggan, di ba? Isang system na hindi pwedeng suhulan, hindi na-invite sa dinner, hindi natatakot sa makapangyarihan, hindi napapagod sa kapal ng records. Pero teka, dito kailangan pumasok ang utak, hindi lang emosyon. Hindi perpekto ang AI. Ang AI ay natututo mula sa data. Kung ang data na pinapakain sa kanya ay galing sa sistemang may bias, pwede rin niyang kopyahin ang bias na yon. Kung ang historical records ay mas madalas nagpaparusang mabigat sa mahihirap at mas maluwag sa may kaya, posibleng dalhin din ng AI ang maling pattern na yon. Isa pa, sino ang gagawa ng AI? Sino ang mag-o-audit? Sino ang magbabantay? Government ba? Private company? Foreign vendor? Tech group na may sariling interest? Kasi kung hindi transparent, delikado rin. Baka mangyari, pinalitan lang natin ang isang sistemang mahirap pagkatiwalaan ng isang black box na hindi rin natin maintindihan. Kaya ang tamang tanong hindi ito, AI ba o tao? Ang tamang tanong, paano natin gagamitin ang AI nang hindi sinusuko ang due process, human judgment at public accountability? Para sa akin, hindi dapat AI ang final judge. Hindi dapat makina ang magdedesisyon kung guilty o innocent ang tao. Pero pwede itong maging malakas na assistant sa justice system. Una, AI para sa evidence review. Pwede nitong basahin ang libo-libong pahina ng records, hanapin ang inconsistency, i-organize ang timeline, at tulungan ng judge o abogado na makita ang mahahalagang detalye. Pangalawa, AI para sa backlog management. Pwede nitong isort ang routine cases, i-prioritize ang urgent matters, at bawasan ang oras ng nasasayang sa repetitive paperwork. Pangatlo, AI para sa bias detection. Kung may pattern na mas mabigat ang parusa sa mahihirap o mas mabilis ang relief sa power personalities, dapat may system na kayang mag-flag niyan. Pero malinaw dapat ang rules ha, transparent ang algorithm, auditable ang process, may human review, may appeal, may accountability. At hindi dapat sekreto kung paano ginagamit ang AI sa kaso ng isang tao. Kasi ang hustisya hindi pwedeng magic trick. Hindi pwedeng trust us, dapat explainable, dapat reviewable, dapat accountable. Kaya ito ang reality check. Hindi AI ang tunay na issue dito. Ang tunay na issue ay tiwala. Nagtitiwala pa ba ang ordinaryong Pilipino na pantay ang laban niya sa korte? Nagtitiwala pa ba siya na hindi siya matatalo dahil wala siyang pera? Nagtitiwala pa ba siya na ang batas ay pareho ang bigat sa mahirap at mayaman? Kung oo, then fine. Keep the system as it is. Pero kung hindi, huwag tayong matakot magtanong. Hindi perpekto ang AI, pero hindi rin perpekto ang sistemang meron tayo ngayon. At kung ang hustisya ay mabagal, mahal, at mas madaling abutin ng may koneksyon, hindi na yan hustisya,
Privilege na yan. Ang tunay na hustisya dapat naiintindihan ng tao na aabot ng mahirap at hindi nabibili ng makapangyarihan. So ang tanong ko sa inyo, dapat bang gamitin ang AI para tulungan ang justice system o delikado bang ibigay kahit parte ng hustisya sa makina? Comment your answer. Pero bago ka sumagot, alisin muna ang takot sa teknolohiya at alisin din ang ilusyon na gumagana ng maayos ang sistema ngayon. Shift Network, balik values, mind shift, reality check. Mag-isip tayo.